sabihin dito or ipakita sa amin? Kahit konti lang sa amin. Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, ano ko, no? Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Sige, so, pag ganito, Oh my God. tayo ko lang magitan. Okay? Kasi nga yung mama, sige, so, pag ganito, tayo ko lang magitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung ano, no? Handali po, ibabalik natin, ano? Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nag-materialize itong ano, no, itong negotiation na ito, ay maari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. At Okay. ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PIDEA. ayan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo, So, ito iba- dating taga-PIDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May Then- 1 po. May 1, tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Umaga po. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. sige, so, pag ganito, tayo ko lang magitan. Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po Okay. natin to. Kasi nga yung mama, Hindi, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalimog yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna? Opo, sige po, ito po, opo, ano natin. Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay? Yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po, yan. Sabi ko Ito kuya, po, yan, sige po. matalimog yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay? Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay John Lasso nag-ano kaming sabi niya huwag ka nang umano diyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigation sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo tinatanong niyo ako meron ka bang galit sa totoo lang nagagalit talaga ako sa inyo na dahil nga sabi ko illegal ito hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan hindi man lang nila inisip na kasi tingnan nyo sa halip na nagbistula akong suspect nagbistula akong suspect sa Senado investigador lang ako Sir, wala akong dito alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI ang pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po para ho natin, Tuloy Okay. po natin. Kaya nga ganito padre. Hindi. So, pwede mo i-stop? Opo. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, gano'n Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang umausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa.
Kaya tingnan niyo yung ano no, yung ano nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako pero yung pala later on Parang ano mo meron na silang pag-uusap meron na silang before. ganun eh. Parang Ganun sir, yung, ano, sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to no. Kasi yung ano dumating sa bahay ano no kasi ito yung may interview ako nito parang kay ano kay Attorney Roque no sa Grabe. ano no? Yun yung Sir. ano. Ituloy po natin kung ano may tanong ko po ba Sir, kayo? wag mo muna tuloy sir, ganito. Ang question ko sir muna no. Grabe kinakabahan po ako habang nanonood ako no. Yung gano'n nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, Nasumunod ako ka po lang. yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction na parang sumunod ka lang na ano, parang sabi ko, bakit ano, no? Talagang gano'n ka, ano, no? Yung, kumbaga sa ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Gano'n na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, no, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung ano, yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? Ba't may ganito? Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa iyo para ito na nga yung napapanood namin sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po para Sige po. Sige po. Ayan. Ano po. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, padre. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Binanggit po. Pwede niyo Ito po po, ibalik. balik natin ano, yung binanggit na sila na Okay. ano kasi nga ang lumalabas nito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung ano, kasi kaya nga sinasabi no, na huwag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, padre. May ibig, padre, bago lang tayo mawak na informasyon. Huwag daw po sila. Ang sinasabi ko, Sila. padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko ako magiging kung sino gustong mga pangalan yung sinasabi mo. Wala ko na magiging. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, tamang desisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Ay, ano mo nga po yan? I-stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung Papatahimikin. gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa ano, no, hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, ano? Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo. Wala ko na magiging. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, tamang desisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mga Ayun, papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Na narinig ninyo, dun sa kabilang line na, pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ano, ng pagtupad Actually, nakakaiyak po, no? Naiiyak, Yun pang emotional po concluding. ako, At grabe. ito ay napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking ano no, mga ginawa noong araw na ito yung
ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito. Pero ito no, yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may ano no, papatayin nga ako pagka hindi ako ano no. Kaya nakita ko yung ano no, yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito. At yung ano, nandiyan naman ano, na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa ano, no. At yung ano, hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang ano, no, tinatag nila ako doon sa ano, no, para durugin yung aking ano, pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ano no, ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako no sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan. Alam niyo, normal po no, bilang tao no, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong naisip ano na kasalanan ko doon sa ano no, sa Pangulo ng Pilipinas na si ano no, Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya ano no, na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Hindi Grabe, naman po sir. ako malabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi, tutulungan natin pare. Kasi siyempre yung mga Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yes. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At, Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano, Kunwari. dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, Yun na, oo, ang sabi. ano. my God. Sige sir, play nyo na po. yes, gano'n na muna. Para nakabiti ka. Kasi, ano na, pipintas ka. Ay, Yeah. Sandali na po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga no. Yeah, ako ngayon ko lang na-realize siya na. Di ba kagabi? Tama po, nabuti. Ay, karma to. Sabi ko, tapos yun sa kanya rin na nadudulas din na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes sir, Oh, pakipatuloy. sige po. kasi, ano na, pipintas ka. Ay, hindi, parang kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Wow, grabe sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo. Sige po, eto po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluwa sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, huwag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapanood. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. At
Ayan. Sige ganito, kami ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Ano daw, pakinggan mo na ako yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, basta remove yan. Nag-aawa yan Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito, Padre. Hindi, yung kuya, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Ibig sabihin, Padre, may Padre, bago lang tayo mawak ng informasyon. Sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, ha? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko magiging kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala ko magiging. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Hindi, natulungan natin, Patrick. Kasi siyempre yung mga yes, ganun na muna. Para masabisi ka. Kasi, ano na, pipintas ka. Ay, hindi, parang kilala ko na. Ibig sabihin na tumawag si lang pala. KJ. Ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo ng takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi yun na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng misjudgment. Kasi kumbaga sa kapag ganyan hindi na makontrol yung sarili dahil nga ito meron mga nakuwang kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue nakapagsabi siya ng ganun na hindi dapat para sa isang pangulo na nagsasalita ng ganun kasi unang-una yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman tahasang paglabag na ito doon sa konstitusyon kasi nanumpa siya na itataguyod at ipagtatanggol niya yung ating konstitusyon ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan, karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito, hindi pa ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi ganun. Kaya ako'y naniniwala na
na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang epekto o epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun eh. Sir, alam mo nung pinapanood ko yung video mo, CCTV mo, alam mo kung narinig ko sa vlog ko na ako po ay may death threat. Okay? 3 death threat po ang natanggap ko na papatayin o gugurgurin ako ni Marcos at saka ni Lisa. Katunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at saka sa mga local authorities. At even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin eh, hindi video eh. Sa iyo narinig yung video na ipapapatay ako, ipapagurgur ako ni Lisa. Okay? Ipapagurgur ako ng Marcos and Lisa. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay mo. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong mangyari sa buhay mo bago mag-hearing? So, ano doon yung threat? Ano yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing o maybe, I don't know. But ito po'y malinaw pa sa sikat ng araw na si Agent Morales, mga kababayan, ay nasa status ngayon. Nasa kasalukuyang nanganganib ang kanyang buhay dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pakipagsabwatan ni James Kumar dahil dun sa conversation na nakapture ng iyong CCTV, ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Nanganganib. Pero ang jutang din ng gobyernong ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit ka naman po protektahan, sir? Sila mismo ang magpa-plot o mastermind ng paggugurgol sa'yo. At kinumbinsi ka, based on sa video pinakita mo, na iba-bribe ka nila. Dahil kung hindi, gugurgurin ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig ngayon? Eto na lang po ba yung gobyerno na kapag ang isang tao na ginawa lamang yung trabaho niya at it just so happened na si Marcos Jr. ang nakasulat doon sa dokumentong inilabas ko, ay gugurgurin ka o sisindakin ka? Alam nyo, itong nangyari ito matapos yung April 30, yung kauna-unahang hearing. Nangyari po ito. Kinabukasan, May 1, dumating po ito, no? Kaya nga, ang ko dun sa taong bayan, magmasid po kayo, makiramdam. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya din gawin sa inyo. Itong mga indicator na ginagawa, nagpapautos sila o ano pa man. Hindi nyo ba nakikita na ginagawa ito dun sa mga maisog rally? Na kapag ka magsasagawa ng mga rally ang maisog, nakapag-apply ng permit, bigla na lang kinakansila yung naisong permit. Bakit? Ganon gumamit ng impluensya itong mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Tignan nyo po, ako'y nagtrabaho lang. Bakit may ganito? Nagtrabaho lang po ako. Hindi ko po sinabi sa kanilang na mag-okay sila. Hindi ko po sinabi sa mga taong ito na nakasulat na gumamit kayo ng illegal na droga. Hindi po. Nagkataon lamang po na mayroong nagpunta na confidential informant at ito ay in-entertain ko. Ngayon, matapos ko ma-entertain to, nakalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang ipinapako sa krus. Kita nyo kabaliktaran? Ngayon, nakakapagtaka pa ng matuklasan ko. Kaya pala ako ginigisa-gisa. Dahil ito palang James Kumar, kaalyado na ng mga taong nang uusig sa akin. Napakalungkot po. Napakalungkot. Napakalungkot po talaga kasi ang Pilipino ay hindi na nila kakampi ang gobyerno. Ang gobyerno na supposedly ay poprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito, ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng iyong buhay at sinubukan kang bayaran. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee on Public Order ni Senator Bato. Hindi, alam mo, yun ang iniintay ko nung hearing na binanggit mo itong CCTV na to, na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, i-subpoena ka at i-present mo yung video pinakita mo ngayon.
So kung naririnig tayo ni Senator Bato, ako ito message ko Senator Bato. Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, kakampi na nga nila yung mga sindikato, pero still magme-message pa rin ako. Etong mga video na ito na pinakita mo na dapat ito'y mailagay for the record dyan sa Senado. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila na ngayon ay ayon nga sa aking mga informante na may mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa May 13, baka nga ito yung nila, no, yung kinatatakot nila, kaya you decided na expose na natin yung video na ito. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa Senate Committee on Public Order? Gusto mo ba na ito i-present doon? Ang Alam video nyo, mo? hindi ko na po inaasahan na magiging interesado sila dito sa video na ito. Pero, ako po ay mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari. Ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada kapag ka po binaliwala nila itong mga panawagan natin. Yan ang supportahan natin mga kababayan, si Agent Morales. I hope kung malapit kayo sa Senado, maging part kayo, nakita nyo yung video. Malinaw na si Lisa Marcos at nutusan niya ang James Kumar para i-bribe. Malinaw sa video, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang po na i-play ang video kanina. So, ano nyo ngayon? Ano yung pakiramdam nyo na nailabas nyo na ito? Alam ko, nagdadalawang isip kayo. Alam niyo po yung kapag taong bayan na ang humiling, hindi naman po ako makakatanggi, no? Katulad po nito, no, na hindi naman ikapapahamak ng ng confidential informant. Dapat lamang po talaga malaman ng taong bayan kung anong klaseng namumuno mayroon tayo. Tayo ang naglagay sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Pero nabudol po tayo. Ito po, no, nakita niyo po yung ginagawa sa akin. Nabudol po tayo. Kaya sa darating po na Lunes, tignan po natin, obserbahan po natin. At Sir, tayo na po talaga yung magpasya. Wala pong politika o anuman dito. Ang ipaglaban po natin yung kapakanan po ng ating bansa. Masyado na tayong inaargabyado. Masyado na tayong ginagago. Mali na ito mali na. Yung mga pinagkatiwalaan natin, binababoy tayo.